Nais kong buksan natin ang aklat ng Hebrews chapter 10 at ating tignan, basahin ang verse 24 hanggang 26. Napakahalaga po na tayo po'y palalahanan tungkol sa bagay nito. Hebrews chapter 10 verse 24 to 26. Ganito ang sabi. At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Sapagat kung sinasadya natin magkasala, matapos natin tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Ang Diyos po magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Na meron ko tatanong sa inyo, tignan natin kung alin ang nakakapangilabot. Alin ang nakakapangilabot na makita ang 10 bangkay sa isang basurahan. Makikita tayo ng 10 patay sa isang basurahan. O isang patay na makikita sa 10 basurahan. Alin ang mas nakakapangilabot doon? 10 bangkay sa isang basurahan o isang bangkay na naroon sa 10 basurahan? Pangalawa, dahil chapter din. Ito rin ang problema sa maraming Kristiyano ngayon. Hindi sa atin, palagi ko. No? Nasabi natin na maraming nagkakatipon ng mga Kristiyano sa isang iglesia, ngunit patay dahil sa kasalanan. Worldly church. Pero nakakalungkot, may isang Kristiyano na matatagpuan sa iba't ibang lugar, parang patay. Palipat-lipat. Na dito sa ating binasa, matapos ipaliwanag ng banal na Espiritu, hindi natin alam kung sinong writer na ito, ipinalawan dito sa mga Kristiyanong Hebreyo kung paanong si Kristo ay namatay para sa kapatawaran at kaligtasan ng mga makasalanan once and for all. At dahil dyan, ipinasulat ng Diyos sa puso ng bawat isa ang kalagahan ng pagdalo o ang pagtitipon. Kaya sabi nga, huwag tayong matakot na tayo lumapit sa templo ng Diyos sa ating mga pagtitipon. So may kita natin, ito'y hamon para sa atin na tayo dumalo sa ating pagtitipon sapagkat napakalaga ito, lalo na sa pagsamba, sapagkat yung utos na yon hindi sa 2 tapyas, kundi isinulat sa atin bilang Kristiyano ang kautusan ni Kristo, hindi ng lumang kautusan, kundi ni Kristo, na tayo'y dapat nasa pagtitipon ng pagsamba. Na paano natin matutugunan ang utos na ito? Na may 3 katungkulan tayo dapat makita dito sa ating binasa. Primero, katungkulan nating gisingin bawat isa. Nang sa ganon, ating matugunan ang pangangailangan ito. Ang sabi sa 24, at ating isalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Ang ibig sabihin ng gigisingin dyan ay paalalahanan natin ang isa't isa. Paano natin sila palalahanan? 2 paraan. Unang paraan, palalahanan natin sila na may pag-ibig. Ikalawa, palalahanan natin sila sa magitan ng ating mabubuting gawa. Ito ang katungkulan natin, bawat isa, na magpaalalahanan tayo sa ating kapatid. O kapatid, malapit na ang araw ng pagsamba. Malapit na ang ating pagtitipon. Kailangan nandun ka dahil napakalaga
na madagdag ang init mo sa fellowship sapagkat we need each other. Pagdating sa fellowship, ito yung nakapagpapatibay sa atin. Palalahan natin sila sa ating pagsamba. Lalo na, ang sabi pa nga dyan sa ating binasa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Now, talagang tinignan ko yung papalapit na araw dito. May paliwanag ako rito na maaaring second coming of Christ o Judgment Day. Pero ayon sa context, araw po ng pagtitipon, pagsamba. Kaya kung ating gagamitan ng context, pagka nalalapit na po yung araw ng ating pagtitipon, paalalahanan natin ang isa't isa na may pag-ibig at mabuting gawa din naman. Pakita natin sa ating mabuting gawa. Ikalawa, katungkulan nating palakasin ang isa't isa. Hindi lamang sila paalalahanan, kundi ating palakasin. Ang sabi sa 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Now, napapalakas natin ang ating kapwa-kapatiran sa tatlong paraan na makita natin. Una-una, tayo mismo hindi nagpapabaya sa ating pagtitipon. Alam niyo, sa totoo lang, kapag nandito tayo at yung kapatid natin inaasahan na dapat natin kasama at wala, di maaaring hindi tayo napanghinaan ng loob. Kasi inisip natin, ano kayo problema, ano kayo nangyari, meron kayang mabigat na providensya, hindi natin alam, o di kaya baka naman naliligaw na. So, nakapangihina ng loob. Kaya nga, upang mapalakas natin ang bawat isa, una-una, tayo mismo huwag magpabaya sa ating pagtitipon. Ikalawa, para mapalakas din natin ang iba sa isa't isa, huwag natin ipangatwiran ang ating dahilan tulad ng ginagawa ng iba. Sa 25, di ba? Ang sabi, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Pag sinabing ugali, nandun yung hindi magandang ugali, yung asal. Andan yung pangangatwiran, andan yung maaaring pagsisinungaling o maaaring pagmamalaki. Kaya tayo man ay dapat mapalakas natin ang ating kapwa sa pamagitan ng ating sarili. Na hindi tayo mismo nagpapabaya, hindi tayo nangangatwiran. At ikatlo, palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na kapag papalapit ng araw ng pagsamba. Brad, bukas sa pagsamba natin, katatagpuin natin ng Diyos. Makikinig tayo ng mensahe ngayon. Sino mo magpipreach? Si Brother Feli, okay yun. Marami tayong matutunan doon. O di kaya ang MCBC bukas, si Deacon Mario, tama yun, matatawa tayo doon. Na-encourage natin ang isa't isa. Pinapalakas natin. May problema ka, kapatid? Tulungan natin. Mabubuting gawa. Tulungan natin. Ano bang may tutulong ko sa iyo? Para bukas kumpleto tayo. Di ba, mga kapatid? So, katungkulan nating gisingin ang isa't isa. Katungkulan nating palakasin ang bawat isa. At ikatlo, katungkulan nating maging halimbawa sa isa't isa. Tayo ang maging halimbawa. Huwag nating sadyain na magkasala. Alam niyo, pagka sinasadya natin na huwag umaten, huwag dumalo, hindi yun dahil sa gusto lang natin, kundi naghahari ang kasalanan. Huwag nating sadyain dahil marami ang may stumble, marami ang matitisor. Ibig sabihin, maraming gagaya. Maraming gagaya. Now, kasalanan ba ang di pagtitipon?
Yun ang ating pamagat eh. Kasalanan ba ang hindi dumalo sa pagtitipon? Sa palagay ninyo, kasalanan ba o hindi? Kasalanan. Bakit kasalanan? Tingnan niyo ang pangungusap sa 25. Huwag! Utos yan, di ba? Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Pag sinabi pong huwag, utos yan. At ang utos na nilalabag natin sa Diyos, ito ay kasalanan. Sin is the transgression or disobedience to the law of God. 1 John chapter 3, verse 4. Hindi ito gawain ng isang Kristiyano. Tayo ay nasa batas ni Kristo, wala tayo sa batas sa Old Testament. No? Tayo ngayon ay nasa batas ni Kristo na nagmamahal kay Kristo at sinusunod natin ang kanyang mga utos. 1 John 3:6, ganito ang pagkasabi. Ang sino mang nananatili sa kanya, kay Kristo, ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, hindi nakakilala sa kanya. Sino lang yung taong hindi nakakita kay Kristo, hindi nakakalapit kay Kristo, at hindi nakakilala kay Kristo, tanging hindi Kristiyano. Pero tayo bilang Kristiyano, dapat tayong huwag gumawa ng kasalanan deliberately, knowingly, and habitually. Kaya kung tayo ay nanlalamig sa ating pagdalo, kasalanan lang ang namamagitan. At ang solusyon doon ay magpakumbaba, aminin, at i-confess sa Panginoon. Dahil kung patuloy tayo na ganitong ating katwiran, deliberately hindi tayo dumadalo, knowingly ayaw nating dumalo, and habitually, na ang salita ng Diyos na mag-judge sa atin anong klase tayong tao. Basahin natin 1 John 3:8. Ano sinabi no? Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Ngayon kung tayo ay patuloy na gumagawa, kinakatwiran natin, busy tayo, natin ginagawa, pero actually, alam ng Diyos kung ano ginagawa natin, tapos nangangatwiran tayo, no? Habitually, deliberately, knowingly, talagang nilalabag natin. Ang sabi dyan, ang nagpapatuloy gumawa ng kasalanan ay sa diablo. Sapagkat, buhat pa ng pasimula ay nagkakasalan ang diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Winasak ng Panginoon ang gawa ng diablo sa ating buhay, yung pagsisinungaling. So, huwag tayong maging katitisuran, maging mabuti tayong halimbawa. Ang pagiging halimbawa, gaya na sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 18:7, ganito. Matthew 18:7. Kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisuran. Ang mga pangyayaring magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating. Ngunit kahabag-habag ang taong pagmumulan ng batong katitisuran. Ang turo ng Panginoon dito sa atin, batay sa kanyang pagdadarawan, huwag tayo maging katitisuran. Nung mayroon tayo tinanggap na bagong miyembro, hindi naman itong nakarangsang kita, kundi mga nakaraan. Sabi, Pastor Boy, bakit gano'n? Pero hindi pa siya miyembro magmimiyembro pa lang. Bakit gano'n? Bakit yung mga kapatiran natin, mga miyembro na, bakit hindi sila faithful sa kanilang pagdalo? Bakit hindi sila mainit? Ganun ba yung pag-miyembro na? Ang sabi ko sa kanya, huwag mo intindihin kung ano nakikita mo sa pag-miyembro. Magpapamiyembro ka, di ba? Opo, intindihin mo sarili mo kung paano ka maging isang modelong miyembro doon sa mga lumang miyembro. Salamat lang sa Panginoon dahil pinanindigan yun. Yun.
At hindi ko narinig yung tumitingin sa ibang miyembro, kundi sinisikap niya sa kanyang sarili na maging mabuting miyembro. Kaso lang wala ngayon. May dahilan? May unan? Natin. So huwag nating pahinain, no? Huwag nating pahinain ng iba. Mga nag-alinlangan, dahil may mga problema rin, tapos tayong malalakas, tayong matatagal na, yun ang hindi makita sa atin ang isang halimbawa, kagaya sila eh. Kagaya talaga. Ngayon, kung hindi natin ituturo ito, huwag kayong gumaya, huwag kayong tumingin, kundi pagsikapan ninyo, paano kayo magiging isang magandang modelo na isang halimbawa sa isa't isa. Alam nyo, maraming hindi dumadalo sa atin pagka Miyerkules. Kung atin itong tinutularan, wala nang dadalo rito. Pero salamat sa Diyos dahil hindi kayo nagpadala dyan. Hindi kayo tulad ng mga sanggol na pinahihina dahil sa inyong nakikita. Kaya sabi ng Panginoon, kahabag-habag ang taong pinagmumulan ng katitisuran. Kahabag-habag sila. Hindi ko alam bakit. Anong klaseng kahabag-habag? Maaaring may consequence sa buhay nila dahil meron silang katwiran na pagod lang o hindi na katalong. Hindi ko alam. Ang Diyos na nakakalam nun. Pero tayo, magpatuloy tayo. Maging mabuting halimbawa sa atin. So, anong lesson? Tatlo lang. Kaya sabi ko lang, huwag tayong maging katitisuran. Katitisuran, hindi yung naiinis yung mga tao sa atin. Hindi. Katitisuran, kundi ginagaya yung ginagawa ko. Tisod sila. Marami ng tisod sa atin, kaya hindi na sila umatin. Sana, makabangon sila. Ikalawa, maging mabuting halimbawa tayo sa isa't isa. Love and good works. Pangatlo, paalalahan natin ang isa't isa. Ano may pag-ibig? Uy! Di ka naman dadura, bukas magsamba na naman. Hindi gasto. Kapatid, kailangan ang presensya mo bukas sa pagsamba. Good works. Ano bang problema? Kapatid, ano may tutulong po para sa ganun hindi ka mandagang bukas? Good works. So, yun ang ating ano yan. Kaya ang ating pamagat, kasalanan ba ang di pagdalos, pagtitipon? Yes. Kasalanan. Dahil ito'y utos na Diyos sa atin. Huwag tayo manatili sa ganung tayo manatili. Panginoon, salamat po sa inyong pong mga salita. Papaalala sa amin na napakalaga po ng aming pong presensya sa bawat pagtitipon na aming ginagawa. Kami po, Panginoon, bilang inyong mga tao nagtuturo, sana nga po gawin namin ang aming itinuturo upang sa ganoon maging mabuting halimbawa kami at hindi kami magiging katitisuran ng iba. Nawa, Panginoon, mapagpala ang iba dahil sa aming buhay na nakapagbibigay pagpapala sa pamamagitan ng pag-ibig at mabuting gawa. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.